Kumikita ka ba online gamit ang Facebook, TikTok, Shopee or Lazada? Baka kasi may penalty ka na at hindi mo pa alam. So sa video na ito, pag-usapan natin ang paalala ng BIR sa mga kumikita online sa registration requirements at mga violation ayon sa Revenue Regulations 15-2024. Ayon kay Commissioner Romeo Lumagi Jr., dapat agad sumunod ang mga e-marketplace platforms, online sellers, at content creators based sa Revenue Regulation number 15-2024. Binibigyan diin niya na importante ang patas na regulasyon at pagbubuwis para maging pantay ang laban sa mga tradisyonal na tindahan. Tulad ng pagsasara ng pisikal na tindahan, maaaring ipasara rin ang mga online na negosyo sa pamamagitan ng takedown order. Na-emphasize din ang mga popular na digital platforms na e-marketplaces tulad ng Lazada, Shopee, and TikTok sa kanilang pag-monitor sa BIR compliances. Pinapaalala ng regulation na ito ang pag-register ng mga kumikita online manually by going to the Revenue District Office having jurisdiction of the taxpayer or through electronically gamit ang mga e-services ng BIR. Ang registration requirement with the BIR should be within 10 days from the employment para sa mga nagre-render ng professional services through online tulad ng mga consultant or in some cases, virtual assistants. Pangalawa, on or before the commencement of businesses tulad ng mga online sellers sa Facebook, Lazada at Shopee. Pangatlo, before payment of any tax due. Or lastly, upon filing of a return, statement or declaration. Take note na once lang po ang registration sa BIR at wala na rin po ang annual registration fee na 500 pesos. Ayon po ito sa Ease of Paying Taxes Act or EOPT. Nabanggit din ang Internet Transaction Act na ang layunin ay to protect and uphold the interests of the consumers at all times. Kasama na dito ang mga government compliance tulad na lamang sa pag-register ng online business with Bureau of Internal Revenue. Pwede nyo ring panoorin yung video ko kung paano ko ni-register itong YouTube channel ko para magka-idea kayo kung paano mag-register ang isang kumikita through online or online content creator. Ang regulation ay applicable sa individuals at non-individuals na nagbe-business sa Pilipinas, which are as follows. First one, mga nagbebenta and or lease of goods and services na may traditional or physical store or through face-to-face, e-commerce or online businesses. Pangatlo, operations of digital platforms tulad sa operators ng Lazada at Shopee. Pangapat, sale and or lease of goods and services through digital platforms gaya ng mga nagbebenta sa TikTok. Next ay digital content creation and streaming tulad ng mga vloggers or mga monetized account sa Facebook at YouTube. Next ay e-retailing of goods and services. Then, sale of creative or professional services such as mga freelance services or digital services na nagre-render over the internet tulad ng mga virtual assistants. Lastly, mga ibang businesses na hindi nabanggit na nagko-conduct ng business through online. Based din po sa regulation, although ito ay hindi bago dahil ito ay requirement ng BIR sa mga nagbe-business. Ipaskil ang Certificate of Registration or COR kung saan ginagawa ang business operation. Dapat ito ay nakapost sa lugar na easily and clearly visible sa public. Sa mga walang fixed place of business, ang COR shall be kept in the possession of the holder or at the place of residence or sa head office at dapat ready pakita sa officer ng BIR kung hahanapin. Paano naman sa website, e-marketplace, or other online platforms? All persons operating a business through a website, social media, or any digital or electronic means shall display conspicuously the BIR COR. Dapat ito ay accessible and visible sa mga nagbibisita ng website, account, platform, or app. Ayon sa regulation, kapag napatunayang hindi rehistrado ang isang negosyo, may kapangyarihan ang Commissioner of Internal Revenue o ang kanyang representative na maglabas ng closure or takedown order. Ibig sabihin, pansamantalang ipapasara ang negosyo
hanggang sa makasunod ito sa mga hinihinging requirements ng BIR. Hindi lang ito basta temporary na pagsasara, dahil ang BIR ay may karapatan rin magsampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng kanilang Run After Tax Evaders o RATE program laban sa mga nagnenegosyo kung may sapat na ebidensya. Ang closure or takedown order ay tumatagal ng hindi bababa ng 5 araw at ito ay aalisin lamang kung napatunayan ng BIR na naitama na ng negosyo ang kanilang mga paglalabag. Sa mga may violation, ukol sa violation ng mga registration requirements ng tax code shall be liable as follows. For late registration, voluntary registration, ang amount ng compromise penalty ay 1,000 pesos. Kung failure to register business name, may compromise penalty na 1,000 pesos per business name or store. Next naman ay sa mga hindi nagpapaskil ng COR or e-COR, ang penalty ay 1,000 pesos. Next ay sa pag-allow ng mga online sellers na gumamit ng digital platform without BIR registration. Ito ay 20,000 pesos for each branch, store, or establishment na ipapataw sa lessor. Sa failure to obey or refusal to comply closure or takedown order, ang penalty ay 20,000 pesos. Lastly, failure to register at na-discover ng BIR, may compromise penalty depende sa type ng taxpayer. Kung medium and large taxpayer, ito ay 20,000 pesos. For small taxpayer, ito naman ay 15,000 pesos. Sa micro taxpayer naman, 5,000 pesos. While businesses na subject sa excise tax tulad sa related sa sigarilyo at alak, 50,000 naman ang compromise penalty. And that's it. So kung kumikita ka online or balak mag-business through online channels, I hope that this video helped you a lot. Pwede nyo rin panoorin yung video ko tungkol sa reduced penalties ng mga taxpayer ayon sa Ease of Paying Taxes Act. Yung link ng video ay nasa description ng video na ito. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.